Sa gitna ng kontrobersiya sa flood control projects, bilyon-bilyong piso pa rin ang gustong ilaan ng gobyerno para sa programa. Sa proposed 2026 national budget, 250 billion pesos pa rin ang ilalaan para sa mga proyekto kontra baha. Si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, una nang pumalag at sinabing hindi pa rin daw nadadala ang pamahalaan. Gusto na naman ni BBM ilang bilyon-bilyon para sa flood control itong taon na ito. Hindi pa nadadala itong sila na itong mga congressman natin ay pinapasok talaga sa Appropriations Act nila dyan. Pasok na naman ng flood control dyan sa 2026. Hindi pa nga nasusolve. Tinatanong kung anong ginawa niyo sa pera ng 2025. Ha? DPWH? Sila Votas Representative Toby Chanco, sinabi naman na ang korupsyon ang kailang ihinto at hindi ang proyekto sa flood control. The problem with flood control is the corruption. The project is not bad. Diba? It's the corruption that's bad. So we have to stop the corruption, not the project. Ang ilang taga-Manila, diskumpiyado na sa proyekto, lalo pat sa mga anomalya, ay nababanggit ang mga kongresista na siyang mismong tumatalakay sa pambansang pondo. Anila, mahirap nang makontrol ang korupsyon sa gobyerno. Para sa akin, mahirap na maawat yung corruption. Yung para sa mamamayan ilalagay. Ang nasa isip ko pag mga ganyan, talagang hindi nawawala yung mga corrupt na yan. Talagang yung project, imbis na 100% na bibigay nila yung pondo, nagiging 30% na lang siguro, ganun. Yan po pagkakaalam ko sa mga kurakot na yan. Hindi na matatanggal yan kasi kaugalian na ng Pilipino yan. Kahit sabihin mong kumbaga ilabas nila, so tulad ako, kung ako ang humahawak niyan, masisilaw ka sa pera. 'Di ba? So maglalabas ka pero hindi lahat. Tama naman yung sabi ni Senador Marcoleta kay Sir BBM, no? Kapag nga naman maglabas si Sir BBM ng project, kung po pwede sana may naka-assign na taga-palasyo na civil engineer na lisensyado at saka architect na mag-inspeksyon, yun ba talaga ay kailangan na i-construct na gagawin flood control project or kaya dike. Kasi napanood ko kagabi sa balita na dapat talaga ilagay nga naman sa tama yung budget or naka-implement na talaga sa Malacanang Palace, no? Kasi yung paglalagay kasi sa sa mga project na flood controls po, kailangan matino din yung kontraktor. Tapos sa mga kongresista naman, sila na yung mismong gumagawa ng mga batas. Sila pa mismo yung mga napakakurakot. Ang dami nila. Gate pa ng ilang residente, hindi alam ng mga kurakot na napakahirap na mabahaan. At ang mga ito, patuloy lang daw sa paglusay ng pera na galing sa mamamayan. Siyempre, pag bahain, ma'am, hindi tayo makapag-anap buhay. Kasi takot tayo sa mga sakit, gaya ng leptospirosis. Hirap din, hirap din. Yun nga ang problema, ang daming budget na sinasabi sa balita na nawawala. Tapos wala din pala, nawawaldas na ng mga politiko natin. Nananawagan ang Association of Generals and Flag Officers Incorporated sa Malacanang na magtatag ng hiwalay na fact-finding body na susuri sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Nauna nang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 55,000 flood control projects na umano'y natapos na. Ngunit nananatili pa ring problema ang mga pagbaha sa bansa dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon. Ang tanong ng taong bayan, nasaan ang mga flood control project? Ayon sa grupo, hindi rin nila masikmura ang ganitong uri ng pandarambong sa kaban ng bayan. Bagay na dapat na anya itong siyasating mabuti sa pamagitan ng isang fact-finding body. Naniniwala ang grupo na ang korupsyong ito ay hindi lamang banta sa pambansang seguridad, kundi direkta itong nagdudulot ng panganib sa buhay at kabuhayan ng publiko. Nauna nang nangako ang Pangulo na hahabulin nito ang mga nasa likod ng anomalyang ito, habang ang Senate Blue Ribbon Committee ay nagsimula na ng pagdinig at naglabas ng subpoena laban sa mga kontratistang umanong nakinabang sa 20 hanggang 25% kickback sa nasabing mga proyekto sa iba't ibang lalawigan sa bansa.
Pero wisyo nga kung ituring ng ilang residente ng Barangay Mariblo sa Quezon City tuwing nakararanas sila ng malalakas na ulan. Umaapaw kasi ang tubig sa creek na malapit sa kanilang mga bahay na nagiging malaking pasanin. Ayon sa kanila, tila lalo pang tumindi ang epekto ng baha nung kasagsagan ng masamang panahon dahil sa konstruksyon ng Flood Control Project o Mariblo Pumping Station ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Parang useless ang pumping station na yan. Nahaharangan nila yung pinakang ilog. Kasi may mga bara na hindi pa na tinatayo nila na hindi pa matapos. Yung mga bakal-bakal nila doon, lalo na diyan, tinan niyo naman. 'Di ba? Mabasura diyan kaya lalong parang useless talaga. Lalo na nagbaha dito. Simula na natayo yan. Nagsimula ang proyekto noong Enero 2025 at nakatakdang matapos sa Enero ng 2026 na nagkakahalaga ng higit 280 milyon pesos. Sa kabila nito, sinabi ng residenteng si Don Arcilia, mas mabilis nang tumaas ang baha dahil nababarahan ng creek. Wala ring koordinasyon ang DPWH sa planong widening dahil tinayuan na ng parke ang katabing creek. Committed, imbis na nag-widening, committed, sayang yung pondo. Di ibig sabihin hindi makakatulong. Sana pala nung bago nagawa yung project, sana pala tawag dito yung inayos nila muna kung tama ba o ano. Hindi yung basta na lang silang gagawa ng project na masasayang lang pala. Ang hinaing ng mga residente patungkol sa nasabing proyekto ay nadiskubre ng Quezon City Engineering Department. Sinabi ni Attorney Dale Peral, head ng nasabing departamento, na sa 40 na flood control projects ang natuklasan nilang itinatayo sa lungsod. Unfortunately, dito sa flood control, we realize na ang dami palang projects na hindi presented before the city. So ito na yon. So far, we've inspected more than 40 projects na, amounting to more than 20 billion pesos as per the project billboard. Kwenasyon ni Peral kung bakit hindi pa rin ibinibigay ng DPWH National Capital Region ang listahan ng flood control project sa Quezon City na mahalaga para matiyak kung tugma ito sa Drainage Master Plan. Dahil dito, kumilos ng Engineering Department at natuklasan ang Santa Cruz Pumping Station na nagkakahalaga ng higit 280 milyon pesos. Pati na ang inireklamong Mariblo Pumping Station na umano'y illegal na itinayo. Why Mariblo? Kasi yung project mismo nasa creek. And ironically, there is an existing law, which is the Water Code of the Philippines, that actually prohibits any obstruction along the waterways. Nasa waterways itself. Ibig sabihin, necessarily magkakaroon ng blockage. Ito'y hindi po kino-ordinate sa atin. Ibig sabihin, wala pong permit yan. Sa monitoring din ng lokal na pamahalaan, may ilang lugar sa nasabing lungsod ang binaha ngayon na dati-rati hindi binabaha. Apila ng QCLGU sa DPWH na sundin ang ordinansa ng lungsod na nagsasabing dapat muna silang makipag-ugnayan o mag-coordinate bago magsagawa ng anumang national infrastructure project. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng City Engineering Department sa mga barangay upang alamin kung may mga itinayo bang flood control project. Marinaan niyang kinukondena ng Quezon City Local Government Unit ang mga anomalyang ginagawa sa pamamagitan ng flood control project sa lungsod. To the highest level, the Quezon City government under Mayor Joy Belmonte condemns these anomalous projects, if any. Kaya nga po tayo, tuloy-tuloy tayo na pag-verify sa mga projects na to kasi we don't want naman na magkaroon ng mga ganitong klaseng anomalous projects dito sa ating city.